I'd like to go back to Isaac Avelar. Na-surprise ka ba na ganong kaaga bumagsak na si Avelar? I mean, ano ba yung mga nakita mong habits nung when you were preparing for Isaac Avelar, pinag-aaralan niyo siya, tinitignan niyo yung galaw niya. Ano yung mga nakita niyong habits para ma-download mo kagad yung range, tapos magamay mo kagad kung ano yung magiging I mean, walk us through that knockout victory against Isaac Avelar, Mark. Una talaga, coach, ang pinagandaan talaga namin si Ramirez. Biglang last 4 weeks, 3 weeks, sinabi na ibang kalaban, umatras Ramirez, si Avelar. So okay lang kasi kaliwete din. Tapos tuloy-tuloy pa yung training namin. So pinanood ko yung laban style niya. Lagi siyang pumupunta sa kaliwa ko. Orthodox ako. Lagi siyang pumupunta sa kaliwa. Tapos pag pinipake siya ng kalaban, pupunta agad siya sa kaliwa. So pinag-aaralan namin ni coach yung hook ko, yung left hook, yung timing, paano. Hindi ganun yung pagkagawa namin sa training. Kasi yung sa laban ko na, yung pagka-knockout ni Avelar, may halong sidestep eh. Yung sa training ko lang, move forward lang, tapos hook. Hinaluan ko lang ng konti. Kaya effective naman. Yung una, di tumama. Yung pangalawa, tumama. Yun yung nangyari. Pero saka yung mabilisang footwork at sidestep ni Mark Magsayo, dahil naging highlight reel knockout yon, makikita mo yung mga boksingero ngayon, ginagaya na yung ginagawa mo. Yung mga nagsa-stutter step, tapos biglang parang nag-cover ako ng 2 boxing event dito na local. 4 na boksingero yung nakita kong gumawa nun. Sabi ko, may sinimulang trend tong si Magsayo dito sa Pilipinas. Kahit dito sa Wildcard Gym, ang training, lagi niyang nagsasabi sa akin pag nagpa-punching bag ako, Idol, paano mo to ginawa yung side step mo? Parang hirap tignan. Sabay lang yan. Fake lang dito. Tapos sabay left hook. Ganun. Yun lang, ulit-ulit kasi yun lang ang ginawa ko eh. Hirap gawin talaga. Hirap yung timing. Tapos pag suntok namin, walang power. Diba? Tulad ng sinabi ni Mark, mga kaibigan, paulit-ulit niyang ginawa kasi yun. Diba? Kung gusto mong gumaling, kung gusto mong mag-improve, the boring part of repetition. Repetition. Kailangan mo talagang repetition minsan talaga eh. Wala yung kamay natin eh. Yung shoulder, nauumay. Oo. Iba pa rin pag kaliwa. Maganda talaga ang suntok. Kaliwa. Kamusta yung pakiramdam mo fighting at 130? Nag-debut ka sa bagong weight category. Tapos ano yung yung mga easy observations na napansin mo? Okay, ito pala yung feeling ng masuntok at 130. Ganito pala yung lakas ng suntok ko at 130. So ano yung mga initial reactions nyo or initial assessment after nung debut nyo at 130? Like, I mean, how did you feel? Una, pag-akyat ko, excited ako kasi 130 na eh. So, nag-iba na yung mga kasparing ko, malalaki na rin, 140. Yung pag-akyat ko sa ring, excited ako. Ilang suntok ng 130. Pag dumapo yung unang suntok sa akin, ay, pareho lang pala. Or lumaki lang din talaga ako. Ganyan lang i-feeling ko. Kaya nung pag akyat ko, wala, kaya, easy to. Lumaki din ako, lumaki din siya. Pareho kami. Oo. Yun na lang yung nasa isip ko, na-excited ako. Tapos bigla ako na-curious lang ako konti sa mga galawan ng mga 130 kasi pa yung marang mabagal lang, sobrang slow ang style. Mabilisan, kagad yun. Or depende sa mga nakakalaban ko, siguro. Tapos mga kaspari ko kasi mabilis eh. Yung Japanese ako kaspari kaliwete, mabilis. Si Giovanni, mabilis. Awkward ang style. So, nasanay ako sa mga mabilis tsaka sa mga malalaki. Kaya hindi rin ako nagtaka. Hindi ka naman nahuhuli. Oo. Doon naman tayo sa weight cutting. Wala. Hindi ako nagtitraining na nagsasauna suit na sa training camp. Sa jogging lang ako nagsasauna suit. Pero sa training camp, wala. Dati nagsasauna suit talaga ako sa training. Training with sauna suit. Hirap. Oo. Para ka nagtitraining para sa weight. Walang kwenta yun. Na pag nagtraining ka na may sauna suit, parang niloloko mo lang sarili mo. Kasi pag uminom ka tubig, babalik din lahat na binabawat ko. Oo! Isa siya. Sa nasusunog yung loob. Yeah, mas papasok na sa isip ko. Nakakasunog sa balat. Ba't ko ba ito ginagawa to eh? Kakain din ako mamaya. Parang pinakasumpa-sumpa talagang part ng training yung weight cutting, ano? Yes. Pero dahil mas komportable ka na sa weight mo ngayon, mas okay na yung pakiramdam. Mas okay yung pakiramdam ko, tapos kumakain ako. Basta mga healthy kain ko, wala akong problema. Kasi nag-aral yung asawa ko pa sa nutritionist, na nag-graduate na siya doon. So marami na siyang nalalaman, tinuturo sa akin. Lahat naman talaga, pag sobra, masama. Pag nagda-diet ako, hindi namin biglaang diet.
Ginagawa namin gradually yung style. Dandan kunyari nasa fight week na kayo, nasa na kami, training camp na kami. Dapat every 2 pounds per week, 2 pounds per week, 3 pounds or 4 pounds, ganoon. Swerte ka na pa baka 4 pounds per week.